Breaking news po, mga kababayan. Nako po sa mga kapatiran. Ito po ang nasagap natin. May bali-balita po na ang INC Central, ang templo po ng Iglesia ni Cristo, ay binabalak po nilang lusubin. Sinasabi nila na, nako mga kababayan, sabi ng mga komento, pag ginawa ni The Junior po ito, mga kababayan, na lusubin ang Templo Central, baka hindi na umabot si BBM sa 2028. Mga kababayan, marami pong nagko-comment na para pong suicidal itong gagawin po nila. Bakit nila papasukin ang Templo Central? Ano ang nagbigay permiso sa kanila at ano ang dahilan nila? Ito po ang pasabog po ng isang political analyst. Mga kababayan, na bilang pagrespeto po, hindi na po ako magkokomento ng kung ano-ano. Hayaan po natin na si Jesus Busi Duque. Ito po yung political vlogger na nagbulgar sa mga anomalya ng mga proyekto dyan sa Ilocos Norte na mga ghost project, mga sira-sirang proyekto na sangkot sa flood control issue na ito. So ngayon po, talagang kumakalat po sa social media ito na itong Templo Central ay balak pong lusubin or pasukin ng mga otoridad. Ito ay utos po ni The Junior. Nako mga kababayan, di ba itong kay Kibuloy, pinasok nila yung KOJC sa Davao. Sabi po ng mga komento, mga kababayan, sa comment lang po, hindi na ako magsasabi ng sarili kong opinion. Ang Iglesia ni Cristo ay kaiba sa KOJC. Ang Iglesia ni Cristo ay solido. Isang damdamin, isang puso, isang pananampalataya. So pag itong sentral ay ginalaw nila at pinasok nila, ibang usapan na yan. Ito nga lang pag-aresto kay Marcoleta, yung mga kapatid talagang nag-iiyakan na. Mga kababayan, na talagang nasaan ang hustisya, nasaan yung justice sa Philippines. Kung sino pa yung mga lumalaban sa katwiran at katotohanan, sino yung, di ba? Sino yung lumalaban po? Ipinaglalaban ng katwiran at katotohanan, laban sa kadiliman. Di ba? Sila yung ginigipit at ipinapaaresto gaya ni Senador Marcoleta. So ngayon, pakinggan po natin itong vlogger na ito. Pakinggan lang po natin mga kababayan. Hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Tayo ay makinig lamang po at magbabasa lang po ako ng mga comment mamaya. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Magugulat po kayo. Talagang na... Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are... ito na po mga kababayan, si Jesus Duque. Kung totoo man ito, may sa demonyo na talaga ang gobyernong ito. Mga kababayan, ito panoorin po natin. Hindi na ako magsasalita pa dito. There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na
ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito, na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre, wala naman naamin, wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC, and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato, at yet, tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It's about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop and the probability of conviction will go high. So, etong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, it goes to show that the Filipino people, the Filipino audience has already matured and that they already acknowledge na yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito
para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Ayan mga kababayan ko. Yan po yung pasabog ni Jesus Duque na isang kilalang political analyst. Sabi naman sa komento, pag ginawa po ito ni The Junior, baka hindi na siya umabot sa 2028 at bababa na ito. Kasi nga naman mga kababayan, ngayon lang po na panahon na ito, ni itong admin na ito, wala siyang respeto sa mga reliyon. Kung baga lahat po ng hindi sumasang-ayon sa kanila ay kanilang ginigipit at pinapatahimik. So ito po yung nangyayari ngayon na balak po ni The Junior na pasukin ang Templo Sentral sa di umano na si Bato ay nagtatago sa loob. Sabi po ng vlogger na ito mga kababayan ay gagawa ng paraan itong mga masasamang loob na ito na siraan ang Iglesia ni Cristo. Pero mga kababayan, parang malabo naman yan. Siguro naman, hindi naman tanga si BBM na mag-suicide ito. Kung gagawin niya ito, lalapas tanganin niya at gagawan niya ng masama ang Templo Sentral na wala namang ginagawa sa kanya. Sabi nga rin ng isang political vlogger na si Marcoleta ay nagsalita po sa Net25 sa saganang mamamayan na kasama po si Canelson doon na habang nagsasalita ito ay talagang tila nagpapaalam po sa Net25 sa programa. 'Di ba? Lagi si Senador Marcoleta diyan sa tuwing araw po ng Biyernes. Tila natunugan ni Senador Marcoleta na meron po siyang napipintong pag-aresto. Aarestuhin ng otoridad dahil po sa ikinaso sa kanya na plunder. Non-bailable po ito mga kababayan dahil yung ibinintang sa kanya na gawa-gawang kaso yung donation na natanggap niya kay Mike Defensor ginawang plunder. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, ito ay gawa-gawa lamang. So ngayon mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo ito po, meron ding vlogger na gumawa ng content. So i-check po natin anong masasabi niya sa tila gustong pasukin ang Templo Sentral. Ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Hindi na po ako magko-komento pa ng kung ano-ano. Para po bigyan po ng panahon itong pagsasalita ng bilang pagrespeto na rin mga kababayan. Tayo ay pinapakita lang natin yung video. Ito po. Ito mga kababayan, si The General's Viewpoint. Ito po. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Jesus Busi Duque. Ito po yung masipag, matalino na DDS vlogger. Siya yung nagsiwalat ng mga kapalpakan ng flood control project sa Ilocos Norte. Sabi niya, I think this government will try to test the resolve of the members of the Iglesia ni Cristo by creating a scenario that will give them the semblance of legality to enter the Iglesia ni Cristo Central Headquarters. Saan ang Central Headquarters ng Iglesia? Doon po sa Quezon City. Yung malaking simbahan doon, yung napakagandang simbahan. Palagi ko yung nadadaanan, 1980s. Yung, di ba? May New Era College, then nandun na rin yung malaking cathedral ba yan o ano. Yan ang Central Headquarters. So, itong sinasabi ni Brother Jesus Busi Duque na semblance, legality na pasukin ng administrasyon. Ito,
opinion lang ito ni Jesus Duque. It might happen or it might not happen. So ako, nagko-komento lang ako. Kasi maalala ko yung KOJC compound, 2024 ba yun, nung pinasok ito ni General Torre with thousands of policemen. Hinahanap nila si Pastor Apollo Kibuloy na by that time may arrest warrant na siya, nagtatago. So dahil may isang nagtatagong Apollo Kibuloy, yan na, nagkaroon ng legal ground ang Marcos Jr. administration. Pinasok ngayon. Nagkaroon ng seeds. Di ba matagal-tagal yun? Ilang weeks ba yun? Na naghukay pa sila sa loob na hinahanap ang heartbeat. So in the end, dahil sa tagal ng naawa si Pastor Kibuloy sa KOJC as a whole, bumaba siya, nag-surrender. By that time, si Pastor Kibuloy nagtatago, nasa bundok. So ngayon, nakakulong na si Pastor Kibuloy. So, ito, ang naintindihan ko lang sa post ni Jesus Busi Duque is, nagsalita na si Senator Marcoleta sa kanilang programa sa Ganang Mamamayan Net 25 na nabalitaan niya na papalabas na o malapit nang iserve ang kanyang warrant of arrest. So pag nandyan na yung warrant of arrest, option yan. Magtago, katulad si Senator Bato, option. Pwedeng voluntary surrender or magtago. Nagtago si Senator Bato. Si General Bantag, option. Surrender o hindi? Hindi. Kaya nagtatago. Sino pa? General Domingo, yung PNP general na tumi, isang matino. Saka si Agbayalde. Yung isang matapang din na general ni Tatay Digong na ngayon ay hindi pa nakikita. Karagdagan po ito sa information. General Agbayalde, General Bantag, General Domingo, General Bato, 4 na general, mga kababayan. Hepe ng drug enforcement group ng PNP. Inakusahan na sangkot siya sa anomalya sa pulburon. Ayun, hindi siya nag-surrender, nagtago. Atong ayun, nagtatago rin. So, options ang mga ito. Yung kaibigan ko, nung nalaman niya na may warrant of arrest siya, may mga nag-advise na magtago siya. But ultimately, sabi ng kaibigan ko, harapin ko yan. Hinarap niya. Nagpiyansa. Lumaban sa korte, nanalo. Na-dismiss yung kaso. Si General Romeo B. Pukis, nagbakasyon siya, Thailand ata. Then dumating siya after vacation, hinarap niya yung kaso. Inaresto siya, kailang nakapagpiyansa, ngayon lumalaban siya sa korte. Ito ngayon kay Senator Marcoleta, ang isang option is pwede siyang lumaban. Ayan, mga kababayan ko, naku po, ibang klase ito kung gagawin nila ito para silang nagpakamatay o nag-suicide, mga kababayan. Kasi kung gagawin nila na pasukin yung sentral, malaking gulo ito, mga kababayan. Hindi na ako magsasalita pa kung ano-ano. Basta pag ginawa nila yan, na papasukin nila itong sentral at sinasabi nila na nandyan si General Bato, kayo nang magkomento, mga kababayan. Hindi na ako magko-comment. Mahirap yung gagawin nila para silang nag-suicide. Kailang nagsalita na siya, I will surrender peacefully. Kasi kung lalaban siya o magtatago sa central headquarters ng iglesia, yun na yun. Yung
opinion ni Jesus Busi sa nakikita ko, pag mag-decide si Senator Marcoleta na hindi siya mag-surrender at magtago sa INC headquarters o Signman, o diyon, may legal grounds na ang administrasyong ito para pasukin ang mga INC churches. Di ba ganun yon? But wise move ng iglesia ni Senator Marcoleta, I believe, pinag-uusapan na ito ng INC leadership. Ito, opinion ko lang ito na ang advice ng kapatiran, ng leadership, sige lang, mag-surrender ka. So dito mo makikita yung laki ng tiwala ng INC sa Panginoon. Bahalang makulong ka. Basta ang Diyos, ang Panginoong Hesus is kasama mo sa kulungan. Ganon. Kaya lalo akong bumibilib sa INC ngayon. So tingnan natin what will happen. Lalabas ba yung warrant? Ang tingin ko, yes, lalabas. At kung lalabas yan, at anong mangyari, ito na. Kaabang-abang. Nakakatuwa ang mga comments dito. Sabi ni Jingo Ibards, I am a Catholic, but we should protect our brothers and sisters sa Iglesia ni Cristo. I am with them, sabi. Sabi ni Kajon Talay, kaming mga INC ay Pilipino rin, nagbabayad ng tax, nagdaramdam, nasasaktan. Eugene Dawis, I am not a member of INC, but I share the same sentiments as them. I will fight hand in hand with them. Ito, pag tuluyan ng lumabas ang arrest warrant laban kay Senator Marcoleta at magtagumpay ang administrasyon pagpakulong, to me, that's a political suicide. O, kita nyo, pati po si General, parang nag-political suicide. Alam nyo yung magpapakamatay, kung gagawin nila sa Iglesia ni Cristo ito, para silang nagpakamatay po. Kasi hindi lamang ilang miyembro ang Iglesia ni Cristo. 3 million to 5 million hanggang 10 million worldwide. Paano pa yung mga kapatiran na Muslim? Born again. JIL. Anong masasabi? Alangan naman manood lang sila. Baka. Sabi nga ng iba, para silang nagpakamatay. Para silang bumangga sa pader. Kasi may nag-comment po na baka hindi umabot si BBM sa taong 2028. Nako po, tuloy pa natin. Kasi makakalaban nila buong iglesia, hamini botante ng iglesia. Correct me if I'm wrong. Pinakamababa 3 million hanggang 5 million kasi worldwide na. At ang magagalit sa administrasyong ito, hindi lang iglesia. Catholics, evangelicals, born again, pati kapatid nating mga Muslim. I tell you, magsisimpatya dito sa kapatiran nating Iglesia ni Cristo. So, ipagdasal po natin ang INC, si Senator Marcoleta, na bigyan siya ng tapang. Hindi siya tutulad nung isa, yung 13 di Judas na kumabilang bakod. Mabuhay po kayo. Ayan mga kababayan ko, hindi naman gaya ni yung dalawang Judas. Judas is Lord, yung saka yung Escudero. Sila yung nag-Judas. So sa tingin nyo, mauulit yung nangyari sa kanyang tatay. Na magagaya kung anong kapalaran ng kanyang tatay, mga kababayan. Di na ako magko-comment pa bilang pagrespeto po. Ito ay natatapik lang po natin, mga kababayan. Kasi pag ginawa nila ito, naku, yung aarestuhin lang si Senador Marcoleta, tila magkakaroon ng chaos. Paano pa kung pinaplano pa ni De Junior na lusubin ang INC Central, na iniisip nila na si Bato ay magtatago dyan. Ba't naman kukup-kupin ng Iglesia ni Cristo si Bato? Diba? Diba?
Logic lang yun. Common sense yun. Ba't nila kukupkupin si Bato? Di ba mga kababayan? So pag ginawa ni De Junior yan, it's your end. Di ba mga kababayan? Comment po kayo. Ano masasabi nyo dito? Para kang bumangga sa pader kung gagawin mo yan, De Junior. Iba ang kapatiran sa KOJC. Ang pananampalataya dito, talagang pag sinabi, diba? Bantayan ang Templo Sentral, ilang milyon ang pupunta dyan. Ilang milyon ang sisigaw dyan. Makakapasok ba yung mga otoridad? Diba mga kababayan? Comment po kayo. This is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Sana hindi totoo ito. Alam natin na chismis lang po ito, pero natatapik lang po natin. Sana hindi totoo. Pero kung totoo, mag-isip-isip na yung nagpaplano dito kasi talagang hindi maganda ang iniisip nyo. Huwag nyong gisingin ang natutulog na higante. Huwag nyong kakantiin ang higante. Hindi naman kayo inaano. Okay? Mabuhay po mga kababayan. At shoutout sa inyong lahat. This is the Wonders Philippines. At magbabanggit lang po ako ng mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa atin. Brother watching from lokal ng Buting, Janet Maravilla, June Benedicto, isang kumpas lang bro, magkakaalamanan na. Nako po. Gulo na kung gulo ang kanilang gusto, idol. Nako po mga kababayan. Babasa lang po tayo ng mga komento ha, mga kababayan. Tiyagain lang natin kahit 5 kababayan lang natin na sumusuporta bilang pasasalamat. Hindi kami papayag na arestuhin ang mga totoo. Hindi kami papayag na arestuhin si Marcoleta. Bien si Lynn Alquisa. Ayan mga kababayan ko. So Gaspar Beltran ng Cebu, ayan, lagi ko nakikita na nag-a-appear kasi mga kababayan So, check lang na po natin ha yung mga nagpapa-shoutout. Random lang kasi ito Hindi ko makita yung mga komento Pero, check lang po natin. Check lang po natin mga babayan. Ayan. Hindi ko na makita yung iba na nagpapa-shoutout. Yung from Ireland po. Shoutout po sa inyo. Hindi ko na makita yung pangalan nyo dito. Okay, mabuhay po mga kababayan. Salamat po sa inyong suporta.